Nothing compares to the glory of God, and nothing compares to being a recipient of that glory. And yet, why are so many people insecure? Insecurity can be considered an epidemic throughout the world. Many people are afraid, unsure, insecure. Many people worry. Do you worry? Would you worry? Ang pag-aaral po natin ngayon, if the Lord was your shepherd, or Psalm 23 revisited. Salamat po Panginoon, maaari naming balik-balikan ang napakagandang chapter na ito in the book of Psalms. Nawa Panginoon, kung merong insecurity sa aming buhay, o sa buhay ng mga nakapaligid sa amin, kausapin niyo po kami. Inilalapit namin aming puso, Lord, para maituwid, para maitama, para matapunan na inyong liwanag. Nawa ang iyong salita, maging kaliwanagan sa amin. Iaalay namin ang aming panahon, ang aming isip, ang aming atensyon sa inyo. Ayaw naming payagan, Panginoon, na may umagaw ng aming pansin. Palayo sa inyo at palapit kung kanino man at kung ano man. Kaya, Panginoon, nais po namin itutok ang aming mata, ang aming tainga, ang aming puso sa inyo. Sit on your throne of power and glory and speak to us. And as you speak, may we be healed. Lord, we ask you in Jesus' mighty name. Amen. If the Lord was your shepherd. Psalm 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Nais po natin itong himayin, nakikita po natin, the Lord, not someone, not something else, is my shepherd. Kaya maraming tao, maraming problema, because the Lord is not their shepherd, but someone else or something else. Ano po bang ibig sabihin ng shepherd? Somebody who protects you, somebody you depend on, somebody you believe in, somebody you obey, somebody you follow for your well-being. At napakaganda po na example sapagkat ang Israel ay isang bansa ng mga tupa at ng mga pastol. Kaya yung shepherd o pastol, siya ang nag-aalaga sa mga tupa, siya ang nag-iisip kung saan sila dadalhin, saan ba may tubig, saan ba may damo na pwedeng kainin, sapagkat hindi laging may damo at may tubig sa mga disyerto ng Israel. Kung isan uulan sa gabi, pakikiramdaman siyempre yun ng shepherd. Kung umulan ba sa dakong yun, umulan ba sa lugar na yun. At dahil yung lupa sa Israel ay hindi mabilis sumipsip ng tubig, pwedeng maipon ang tubig for a while. So kailangan madala niya ang kanyang mga tupa doon sa lugar na yon na naipon yung tubig, na parang mga maliliit na mga lake. Pero sandali-sandali lang inuubos din agad yun pag uminit na ang araw. Kaya umaasa ang mga tupa sa galing ng pag-iisip ng kanilang shepherd, saan sila dadalhin. Gusto silang dalhin sa gawin na yon, ibaba ang gusto ng tupa, susunod ba siya o hindi? At kokonti lamang ang damo, sapagkat disyerto, mapapakain ba ang lahat? Tapos marami pang mga taong masasamang magnanakaw, inaagawan nila yung mga shepherd na mga mahihina ang katawan, kinakaya-kaya nila, kinukuha nila yung mga alagang hayop. At kung hindi man mga masasamang tao, mga hayop din, mga beasts, mga carnivorous beasts, who would like to eat the sheep or the goats. Kaya napakalaki ng role ng shepherd. At sabi dito, ng sumulat ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. So it is the Lord, not something else, not someone else. And another thing that the Lord is my shepherd, not my judge. Shepherd siya. Tagapag-ingat, maibigin, mapag-aruga. Anong resulta? I shall not be in want. Therefore, I am never needy. Many people are needy because someone or something else is their shepherd. Umaasa sa kapwa-tao lang. Sa kapwa-tao lang humahanap ng security, ng love, ng protection. Sa kapwa-tao lang umaasa na magkaroon ng kaligayahan, ng kasiyahan. Sa kapwa-tao lang nakikinig, sa kapwa-tao lang sumusunod. Ano nangyayari? Naliligaw ng landas, nagkakamali, nabibigo, pinagkukulang. Kasi tao lang ang kanilang shepherd. What happens if the Lord was your shepherd? Kaya napakahalaga ng issue na yan. Kanino po ba tayo lagi nakasandal? Sa tao lang? Yung pag nawala siya, mamamatay na tayo? Pagka siya ay, I won't last a day without you, ang kanta natin sa kanila. Sino-sino ba ang inaasahan natin? Kung minsan ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong magulang, hindi masama na makipag-asahan sa mga taong ito. Pero kung sila ang ating shepherd, lugi tayo. Kasi unang-una, magkukulang yung mga yan. Either sasadyain nila na magkulang dahil may iba na silang gustong alagaan o gusto ka man nilang alagaan, sila may nanghina, nagkasakit o sumakabilang buhay, wala ring nangyari.
Nakita niyo kumisa ng mga magulang na asa ng asa sa anak, ipinaikot na ang buong mundo sa anak, ibinigay ang lahat na sa anak, pati lahat ng inaasahan. Nung mag-asawa si anak at nahibang sa asawa, nalimutan si magulang. So kung yung anak niya lang ang shepherd niyo, kawawa naman kayo. O kung magulang lang ang shepherd mo, tapos pabayaan yung magulang, kawawa ka naman. Ang shepherd mo lang ay yung asawa, tapos hindi siya thoughtful. Kahit ilang birthday mo na, hindi maalala. Paborito mong pagkain, hindi ka malang madalhan. Yung ayaw mong ginagawa niya, lagi niyang ginagawa. So lagi ka nagmumukmok, lagi ka na lamang na masama ang loob. Kung ang Panginoon ang ating shepherd. Magkulang man ang tao, hindi nagkukulang ang Panginoon. Wala man ang tao, nandiyan ang Panginoon. Magtaksil man sa iyo ang tao, hindi nagtataksil ang Panginoon. So, matino, marurunong, bukod sa banal, ang mga tao na ang ginagawa nila, ang Panginoong Diyos, ang kanilang shepherd. Kaya ang tanong po, sa unang-unang line pa lang ng Psalm 23, sino po ang shepherd niyo? Kanino kayo lagi nakasandal, nakaasa? Kanino kayo lagi na lamang na humahanap ng ligaya? Ano pa po ang sabi tungkol sa shepherd na Panginoon? He makes me lie down in green pastures. Pinahihiga niya ako sa mga luntiang damuhan. So, habang ang ibang mga tupa ay nagtatatakbo, nagmamadali, naghahanap at ibang nahibang maghanap ng damo, yung mga alaga ng Panginoon, yung sa Panginoon nagpapaalaga at umaasa, heto't nakahiga na, ibig sabihin busog na. Hindi na nagsisikap na magkadamo pa dahil ayun na nga yung damo, nakain na niya at marami pang sobra, may nahigan pa siya. Lalong-lalo sa context ng desert sa Israel, pag kinain mo yung damo, wala nang natira. Pero ito, nakakain na, nakahiga pa sila sa damuhan. There is rest in the Lord. Because the Lord satisfies. You know, it is not the volume or quantity of food that we eat, of material things that we have, that will give us satisfaction. It is the size of our heart or the amount of the heart filled with the presence of God. So kahit punong-puno ka ng material things, kung malaki ang bakante sa iyong puso ng space para sa Diyos at wala doon ang Panginoon, lagi kang kulang. Kahit anong entertainment ang gawin mo, nakapanood ka na ng 2 CD o DVD, kulang pa rin. Maglalagay ka ng isa pa dahil hindi ka pa rin makatulog. Kahit ilang karaming bote ng alak ang inumin mo, kulang pa rin. Kahit gaano karaming drugs ang iyong ipasok sa katawan, kulang pa rin. Because the world never satisfies. Parang kahit gano'ng karahaba mong kasama yung nobyo mo, kulang pa rin. Maghapon na nga kayong magkasama sa mall, hindi ka na pumasok sa school. Kakahiwalay nyo pa lang, nagte-texta na kayo. At pagdating mo sa bahay, nakatelebabad ka pa rin sa kanya, kulang at kulang. Alam nyo kung bakit? Kasi ang tao laging kulang. Mas mahal mo, mas gusto mo yung tao, mas kulang siya lagi. Kaya lagi na lamang ang taong umiibig at sobrang susunod-sunod sa kapwa, laging insecure. Laging ninenervyos. Bakit sabi po, Pastor, nung wala po akong boyfriend, tahimik ang buhay ko? Ngayon nagka-boyfriend ako, lumiligaya nga ako, pero lagi na ako nag-aalala, nagsiselos, nag-iisip. Kasi umaasa ka sa tao ngayon para sa kaligayahan mo. Hindi man masama na meron kang ibigin at may magmahal sa'yo. Pero pag nilampasan mo ang pag-ibig mo dyan, sa pag-ibig mo sa Diyos, kawawa ka. Because the thing that you value, the thing that gives you pleasure or happiness, will always be threatened to be lost. So wala ka nang ginagawa ngayon kundi magbantay, mag-alala, mag-isip. Kaya sabi, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He gives me what I need, and more than what I need pa. And He gives me rest. Isa sa mga pinakamahalagang kailangan ng tao, rest. Ayon sa panunuri po ng mga social scientists, ang pinakamahalaga sa Pilipino ay kapahingahan. Rest. Kaya inaalok natin ang mga tao, gusto niyo po ma-save, Lola? Sabi, bakit? Nangangani ba ako, anak? Kasi hindi naman salvation ang hinahanap ng mga tao, pahinga. Kaya ang offer ng Panginoon, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Hindi naman niya sabi, I'll give you salvation. Kung minsan sinasobra nating tino-theologize, we make it so churchy, salvation ang inaalok natin, kaya mga tao hindi interesado because they think that only those in danger need it. Pero pag sinabi mo, Lola, gusto niyo po ba ng kapahingahan? Ay, oo, anak, talagang gusto ko. Young woman, gusto mo ba ng pahinga? Yes, gusto ko rin dahil pagod ang aking puso. Young person, kailangan mo ng pahinga? Yes, rinding-rindi na ako sa problema ko sa bahay. We all need that. And Psalm 23 says, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Yun pa daw ang ginagawa ng pastol na ang Panginoon
Dinadala niya ako sa tabi ng mga tahimik na mga batis. Ang mga tupa po are very peculiar animals. Natatakot sila sa gumagalaw na tubig. Doon sa may agos, yung gumagalaw-galaw na tubig, ayaw nila noon. Kaya kahit na hanggang bukong-bukong lang nila ang lalim ng tubig, kahit hindi mo pa sila mapapatawid ng maliit na ilog o sapa kung may agos. Lord is even described as the living water. So kailangan mo ng solid food, kailangan mo ng liquid food, si Lord pa rin yun. Kailangan mo ng physical food, kailangan mo ng spiritual food, emotional food, si Lord pa rin yun. Kaya ang bunga, He restores my soul. He refreshes me. Hindi katulad ng mga false shepherds. What do they bring? Trouble. Pag kami mga nagtatanong, Pastor, ano po ang mga sign ng isang kulto? We always tell them the telltale signs of a cult. One, it is so person-centered na yung leader o speaker o preacher, siya na yung divine, siya na yung savior, siya na yung mahalaga, o descendant siya ng Diyos, o kinakausap siya ng Diyos araw-araw. Laging napaka-person-centered personality. Isa yon. Pangalawa, they have one favorite verse that they will turn around and use for their purpose, parang motto, na maling-mali ang kuha sa context, at pag kinumpare mo sa mga ibang verses talking about the same thing, hindi siya nag-fit. At pangatlo, isang palatandaan ng kulto, hirap ka mula nung sumali ka doon. Because the devil is oppressive, but the true shepherd restores our soul, not troubles our soul. Kaya may mga maraming requirement, ganito dapat kahaba ang buhok mo, ganito kahaba ang damit mo, dapat ganito ka, dapat hindi mo ito kakanin. Yung ang dami-daming mga bawal na wala namang kinalaman sa iyong kaluluwa. Napakaraming mga hindi mo dapat na magawa, ang dami mong iniingatang mga pagkakamali dahil nanganganib na naman ang iyong kaligtasan. This is one sign. Kaya ang sabi, the Lord, the true shepherd, restores my soul, not troubles me. And what else does the psalm say? He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So the true shepherd guides, not dictates, but guides. There is gentleness. Although there is firmness, but there is gentleness. And in paths of righteousness. Paano mo malalaman kung true shepherd ang iyong sinusundan? You become more and more righteous. Hindi yung you become more and more self-righteous. Or you become more and more judgmental. Lalo kang nagiging mapintasin sa iba. Nagiging kang palaaway, paladebate, palamura, palasalita ng masakit. Paano mo nalaman na hindi totoo ang sinusundan mo? Kasi hindi ka dinadala sa paths of righteousness. Dinadala ka sa paths of war with other people, paths of too much concern, too much laws, and paths, of course, of sobra-sobrang self-righteousness. To the point that you become so evil in your dealing with other people of different faith. And you think only that your faith or your church or your congregation is good enough. But the true shepherd leads his people in paths of righteousness